May iniwang mensahe ang lolo bago siya pumanaw. Kung sakaling hindi na, kaya ang buhay sa bahay. Buksan mo ang kanyang kahon. Nandoon ang mga bagay na makakatulong sa pamilya, ngunit huwag ipaalam ito sa sinuman. Gasto sa medisina ng tatay, hindi na kayang bayaran. Panahon na para buksan ang kahon na ito. Baka ito ay mapa ng kayamanan. Ulan ng galit ng dragon, bakas ng anino. 10 buhay, 1 kamatayan. Baka ito ang alamat sa nayon. Lugar ng hari ng ginseng. Daan ng paghihiwalay ng dragon. Hindi ko akalain na ang hari ng ginseng ay nandyan pala. Ngunit iyon ay isang lugar na puno ng panganib. Kung papasok ako mag-isa, tiyak na mamatay ako. Ang pinsan ko ang pinakamalaking negosyante ng bundok dito. Sa lugar na ito, may mga tao na may kagamitan. Kung makakasama ko siya, mas mataas ang tsansa ng tagumpay ng hindi bababa sa 3%. Pero nitong mga nakaraang taon, sobrang pinababa niya ang presyo kaya halos wala na kaming makain. Sa huli, pamilya pa rin tayo. Sa pagkakataong ito ng paghahatid, kung makakapagbigay siya ng makatarungang presyo, sasabihin ko sa kanya ang tungkol dito. Lingy, lahat ng ito ay talagang maganda. Tuwing tumatanggap ako ng mga kalakal, ikaw ang laging masigasig. Sandali lang. Tungkol sa bagay na ito. Mukhang okay naman. Ganito na lang, Xiaoye, dahil magkamag-anak tayo. 3,000, kasama na ang basket. 3,000. Noong una, hindi mo ba sinabi na ang dekalidad na produkto ay 100 kada kilo? May mga 10,000 na siguro ako nito. 1 kilo, 100. Walang mali sa ulo mo, ha? Akala mo seryoso ka pa sa sinasabi mo. Isa kang amoy pawis na tagatakbo sa bundok. Bigyan kita ng 3,000. Tinitingala na kita dyan. Hindi talaga sapat ang 3,000. Isipin mo na lang na humihingi ako sa'yo. Ibigay mo na lang sa akin ayon sa presyo sa merkado. 3 buwan nang kumatos ang tatay ko. Kung hindi pa ako makakapagbayad ng medical fees, wala na siyang buhay. 100. Ito ay mula sa puso ng pamangkin, para makabili ng prutas para sa tito ko. Kunin mo ang pera at umalis ka na. Tatay, gagawin kita. Naglakas loob kang saktan ako. Magaling ka, may lakas ka. Simula ngayon, sa 10 milya at 8 na yon, walang tatanggap ng iyong kalakal. Wala na akong pinsan na katulad mo. Sana'y tandaan mo ang sinabi ko ngayon. Huwag magsisi. Nanay. Xiaoye. Kakausap lang ng ospital. Nasa intensive care unit ang tatay mo. Umabot na sa pulang linya ang utang. Magkano pa ang kulang sa bayad sa gamot? Hindi tayo makakapagbayad ng 200,000 ngayong linggo. Tumigil na ang respirator ng tatay mo. Ako na ang bahala sa usaping pera. Maganda naman ang negosyo ng pinsan mo. Hindi ba't maayos iyon? Noong una, tinulungan natin siya ng marami. Bakit hindi tayo pumunta sa kanya at mangutang? Hindi pwede. Yung taong iyon ay isang mapagpasalamat na tao. Pumunta ako sa kanya para kunin ang mga produkto. Yung taong iyon, tinaga ang presyo ng 70%. Sabi pa niya. Basta hindi ko na napigilan. Sinuntok ko siya. Sabi niya, hindi na niya kukunin ang mga produkto natin. Itong walang hiya, ikaw at ang tatay mo para hanapan siya ng mga bundok na produkto. Hindi ko alam kung gaano karaming hirap ang dinanas. Paano niya magagawa ito sa iyo? Lin Zhenhai. Dahil hindi mo ako pinapansin. Kailangan kong gawin ito, gumawa ng isang matagumpay na karera. Huwag kang magsisi sa bandang huli. Ngayon, wala nang pera sa bahay. Ano na ang gagawin sa sakit ng tatay mo? Ibebenta ko ang mga nasa kamay ko. Pupunta ako sa Duanlongjian para makuha ang pambayad sa gamot ng tatay. Duanlongjian. Lugar ito na kumakain ng tao. Pagpasok nila, walang nakakalabas ng buhay. Nakakalabas ng buhay, ikaw ang nagsusugo kay San. Kung hindi ka pumasok sa bundok, si San ay nasa ospital na. Kailangan kong pumunta. Sabi ng kuya mo tungkol sa mga kalakal ni Linye, hindi ka man lang pwedeng mangolekta ng kahit 1 sentimo. Bakit hindi tatanggapin? Tingnan mo, ang kalidad nitong huangki ang ganda. Nabulag ka na yata sa tainga. Sabi ko hindi tatanggapin, hindi tatanggapin. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Padadala ko na lang ang tao para paalisin ka. Kuya ye.
tatanggapin ko na itong huwangkin na ito. Bibiliin kita sa presyo na mas mataas ng 20%. Ibibigay ko sa iyo ang 12,000. Baguhan ka pa lang. Si Lin Zhenhai ay may kapangyarihan dito. Hindi ka ba natatakot na siya ay bumalik at gumawa ng masama sa iyo? Noong taglamig na iyon, kung hindi mo ako hinila mula sa ilog, maaga akong nagising. Ang iyong mga bagay ay mga bagay ko rin. At saka, hindi na pwedeng ipagpaliban ang sakit ng tiyuhin. Bilang dagdag, mula pagkabata, kailan ba ako pinabayaan nyo, Yeje? Sino ba ang hindi nakakaalam na Yeje ko? Ito ang pinakamagaling na runner sa buong Kingping Mountain. Pinakamalakas na runner. Bawat beses na naghahanap siya ng mga yaman ng bundok, puro dekalidad. Xiao Bing. Tinatandaan ko ang pabor na ito. Ngunit hindi ko maaring kunin ang pera mo ng walang kapalit. Alam ko ang isang lugar na may mga dekalidad na bagay. Handa ka bang sumama sa akin sa pakikipagsapalaran? Si Colin Zhenhai ba ang nagmamay-ari ng lahat ng bundok sa paligid? Alam namin na may magagandang bagay, pero hindi rin namin pwedeng pumasok. Nakalimutan mo na ba? Si Lin Zhenhai hindi nagmamay-ari ng mga bundok sa Duanlong dyan. Nakasulat sa tala ng lolo ko. Ang lugar na iyon ay nagtatago ng daang taong Ginseng King. Duanlong Gorge. Noong bata pa ako, narinig ko sa mga matatanda na kapag pumasok ka, hindi ka na makakalabas. Paano tayo makahanap? Sa mga tala ng aking lolo ay malinaw na nakatala. Si Xiaobing, naniniwala ka ba sa akin? Saan man sabihin ni Yeje, doon ako pupunta. Kailangan mong siguraduhin na buo ako. Kahit isang hibla ng buhok, hindi kita susundin. Tingnan mo si Linye, nababaliw na itong batang ito. Kahit may dalang bag, gusto mong pumasok sa dulong Jianshan. Kasama pa ang isang babae. Tama bang ginagawa mo ito? Pinsan, narinig kong pupunta ka sa dulong Jianshan. Yung lugar na yun ay para sa tatay mo. Hindi ba? Hindi mo kayang ipunin ang bayad sa gamot. Gusto kong humanap ng isang baluktot na puno na nakabitin doon. Dahil ikaw ay aking pamangkin. Magsorry ka sa akin. Pag ginawa mo yun, isasama kita. Sa susunod, magpapadala pa rin ako ng mga paninda mo. Bro, wag mong pansinin siya. Sasabihin ko pa rin ang tungkol kay Lin Zhenhai. Huwag magsisi. Umakyat sa bundok. Tingnan natin kung anong kaya ng batang iyon. Gusto niyang sumama, hayaan mo siyang sumama. Huwag mo siyang alalahanin. Bro, dumarating ang mudslide. Tumatakbo tayo pabalik. May oras pa tayo. Hindi na tayo makakabalik. Nakasulat sa tala ng lolo, pagdaanan ang mudslide na ito. Ayon na ang patutunguhan. Pero mudslide yan, Yeje. Kung masama tayong mahihigop dito, walang matitirang buto, natatakot ako. Xiaobing, naniniwala ka ba sa akin? Naniniwala ako sa'yo. Kaya, hawakan mo ako ng mahigpit. Dito tayo bababa. Xiaobing, ibigay mo ang kamay mo sa akin. Kuya muli mo na namang iniligtas ako. Nakapasok kaming buhay. Dito sa paligid, at ayon sa tala, ay eksaktong pareho. Ang damo dito ay sobrang siksik. Talaga bang magtatago ang Ginoo ng ginseng dito? Sa ilalim ng punong iyon ako. Doon tayo maghukay.
Walang laman. Wala na namang laman. Sabi ng matatanda, ang ginseng kapag umabot sa tiyak na antas ay nagiging espiritu, at kapag nakatagpo ng tao, kusa itong tumatakbo. Baka tumakas na ang hari ng ginseng. Isa na namang piraso ng bulok na ugat. Kapatid na Ye, pahinga ka muna at punasan ang pawis mo. Hindi natin mahanap ang Ginseng King. Maghanap na lang tayo ng ibang lugar para maghukay ng astragalus. Hindi mahanap ang Mountain Ginseng King. Hindi ako babalik. Walang nakakita ng bagay na iyon. Paano kung wala talagang Mountain Ginseng King sa mundo? Naghihintay pa si Tito ng pera para sa kanyang kaligtasan. Hindi tayo pwedeng magpatuloy ng ganito. Hindi ito maayos. Hindi pa natatanggal ang moisture sa ilalim. Hindi sinasadya ng lolo, nalokohin ako gamit ang ganitong mapanganib na bagay. Diyos ko! Sa lahat ng pagod namin, isang araw na lang. Sana may makuha tayo sa isang scoop na ito. Zaiji, naghukay tayo ng isang araw. Walang kahit anong ugat ng ginseng na nakita. Ang mga tala ng iyong lolo, baka mali ang pagkakasulat. Tara na. Bumalik ka at mag-isip ng paraan. Lolo, hindi ba't ang dulong Jianshan? Talagang isang patibong. Darating na ang lobo, madilim na ang paligid. Kung hindi tayo aalis, pareho tayong magiging pagkain ng lobo. Hayaan mo akong mag-isip muli. Ano pa ang iniisip mo? Puno ng mga paltos ang kamay mo. Nag-ukit ka buong araw pero wala kang nakuha. Kung hindi tayo aalis, mananatili na tayo dito sa bundok. CJ. Naiintindihan ko na. Nandito lang ang hari ng ginseng. Nakasulat sa mga tala ng lolo ko, ang paraan para makahanap ng Ginseng King. May mga puwang sa ilalim. Ang tunog ng tubig ay lumihis ng 3 pulgada pakaliwa. Bing! Lumakad ka sa kaliwa ng 5 hakbang. Kahit na totoo ang Ginseng King, hintayin nating mahukay ito. Kakainin din tayo ng mga lobo. Dito tayo maghukay. Samahan mo akong subukan ulit. May bagay. Tulungan mo ako. Pare, ang lakas mo naman. Hindi mo pa rin maalis. Malamang bato ito. Huwag na nating makipag-away sa kanya. Ayos ba? Hindi ito bato. Kundi matigas na bagay. Nakita na natin. Mayroon na. Ito. Malamang hindi ito. Diyos ko. Naging tao na ang anyo nito. Ito ang unang beses na nakita ko ng ganito kalaki. Totoo ang notes ni Lolo. Nahanap na natin si King of Ginseng. Ang batang wild, ang galing mo talaga. Ako, sobra akong masaya. Huwag ka nang mag-isip ng sobra. Ang bagay na ito ay masyadong halata. Pagbabalik sa baryo, hanapin si San. Diretso na tayo sa lungsod ng probinsya. Dapat lang nakarapat dapat tayo sa halaga ni Sang. Pero ang lungsod ng probinsya ay ilang daang kilometro ang layo. Sapat na ba ang mga dala nating supplies? Kung sakaling may masamang mangyari sa biyahe, mag-alala ka. Sapat na ang mga bagay na ito. Pakikitungo sa hari. Kailangan kong maibenta ito. Ang tamang mahal na presyo. CJ, saan ka pupunta? Sasama ako sa'yo. Boss, mahigit 100 taong ligaw na ginseng. Kukunin mo ba ito?
100 taong ginseng. Tingin mo, mukhang mayaman ako. Baka nga wala ka pang 100 taong labanos. Maaari mong suriin muna. Kung hindi mo ito tiningnan, magsisisi ka. Suriin ang kalokohan. Ang may-ari ng Linz Acquisition Station ay nagbigay ng pahayag na ang mga nagbebenta ng ginseng ay gumagamit ng mga karot para magpanggap at manloko ng tao. Magsimula ka ng umalis, huwag mong sirain ang aking lupa. Mga kamay ni Lin Zhenhai. Sa wakas, narating na nila ang lungsod ng probinsya. Tumigil ka. Tumigil ka. Ako si Jiang Chu, Pangulo ng Jiang Pharmaceutical. Naghahanap kami ng pinakamahusay na ginseng para sa bagong gamot. Pwede ko bang makita ang iyong produkto? Itong luya. Yung mga linya nito, Diyos ko, talagang napakaganda ng ginseng na ito. Ito ang legendary na pinakamagandang ginseng. Kapatid, kukunin ko ang ginseng na ito. Mag-aalok ako ng 2 milyon. 2 milyon, Ginoong Jiang. Iyan ang ugat na labanos. Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti. Ito ay tinatawag na perlas na tuldok. Tanging ang 100 taong ligaw na ginseng lamang ang may ganitong mga bakas. Tingnan mo ang liig ng gansa. 120 taon bago ito nakabuo ng ganitong bahagi. Subukan mong pilitin ang isang labanos at ipakita mo sa akin. Walang mali sa sinabi ng nakababatang kapatid. Liu Bao. Nasa larangang ito ka na sa loob ng kalahating buhay. Bakit ngayon hindi mo na mahalata ang tunay at peking produkto? Ginoong Jiang, itong ginseng na ito ay nakuha ko sa bundok sa pamamagitan ng aking buhay. Dahil binayaran mo ito ng napakamahal, umaasa akong makuha mo ito. Ibigay ang nararapat na halaga. Kailangan kong kunin ito para sa buhay. Maraming tao dito at maraming mata. Sumama ka sa akin pabalik sa kumpanya. Isasara natin ang pinto at pag-uusapan ng mabuti. Ang kumpanya namin ay nag-aaral ng bagong uri ng gamot laban sa kanser na 2,000. Ngunit palaging kulang, may sapat na aktibong sangkap sa pangunahing gamot. Ngayon na mayroon tayong halamang ginseng na ito, maaari tayong kumuha ng mataas na konsentrasyon ng aktibong sangkap. Malalampasan ang huling hamon. Kapatid, saan mo ito nakuha? Sa Duan ng Gorge. Kapatagan ng daan, yan ang puok ng kamatayan ng mga mangingibang bayan. Talagang naglakas loob kang pumunta doon. Kuya, humahanga ako sa lakas ng loob mo. Dagdagan pa ng 10,000, 211,000. Magandang pagtutulungan natin. Diyos ko, hindi ko pa kailanman nakita ng ganito karaming pera. Zaiji, nakapagtagumpay tayo. Ginoong Jiang, dahil ang inyong kumpanya sa gamot ay patuloy na nagde-develop ng mga bagong gamot, hindi ko alam kung nais nyo, makipagtulungan tayo ng matagal na pakikipagtulungan. Anong ibig mong sabihin? Maaari kong hanapin si Wang, maaari kong makuha para sa iyo. Mas marami pang gamot na hindi makuha ng iba. Ibibigay ko ang lahat. Kapatid Lin, aaminin kong magaling ka. Ngunit ang pambihirang gamot ay mahirap makuha. Talaga bang makakahanap ka ng pangalawang pambihirang halamang gamot? Dahil kung nakaligtas ako mula sa dulong Longjian, wala nang bagay sa mga gubat na ito na hindi ko, si Linye, mahahanap. CJ, may lakas. Ipapadala ko kayo palabas. Ganito ang gamot na hinahanap namin. Linya ng kagubatan. Ang halamang ito ay napakahalaga para sa amin. Sa susunod na yugto ng aming pananaliksik, kung talagang magagawa mong mahanap, tiyak na may gantimpala kami. Huwag mag-alala, Ginoong Jiang. Maghahanda lang kami at darating na. Muli kaming papasok sa bundok. Dito na lang po kayo. Kung kailangan, tawagan niyo ako. Gagawin ko ang makakaya ko. Huwag kayong babalik. Yang si Lin Zhenhai na iyon, alam niyang yumaman ka na. Kasama ang isang grupo ng tao, araw-araw kanilang hinahanap. Zaiji, hindi pa ba sapat na pinagtitripan niya kami sa baryo? Ngayon, pinapahirapan pa ang tito at tita. Kapag nakalabas na mula sa Duan ng Gorge, babayaran natin ito. Bibilangin ko sila isa-isa. Sang-ayon ka ba sa akin? Kahit gaano pa kalubha ang lugar, dapat isama mo ako.
Ito ba yung maliit na batang nagbebenta ng repolyo? Kinuha ang pera ni Jayang at gusto umalis. Akala mo ba nasa bahay ka lang sa lungsod? Sa lugar na ito, wala pang may naglakas loob na ipahinto ako. Si Liu Bao. Kung hindi mo, ilabas ang kalahating pera ngayon, bilang bayad sa aking pinsala. Papasok ka ng nakatayo, at lalabas ng nakahiga. Itong grupong mga lokal na leader. Akala mo ba'y madali akong mauto? Yung babae sa tabi, mukhang maganda. Tama lang, hayaan mo siyang makasama ang mga kaibigan. Mag-enjoy kayo at uminom ng ilang baso. Kapag masaya ako, baka may iwan akong isang binti para sa'yo. Baka ibigay na lang natin sa kanila ang pera. Kung mawala man ang pera, pwede pa tayong kumita ulit. Huwag ka lang magkaproblema, huwag kang mag-alala, may kontrol ako. Pwede ba akong tumawag? Ikaw lang ang nagtatrabaho ng mag-isa. Kailangan mo pang humingi ng tulong. Sige lang, binibigyan kita ng pagkakataong ito. Dito sa lugar na ito, walang sinuman ang may lakas ng loob na labanan ako. Ginoong Jayang, may mga problema akong naharap. Kailangan ko ng tulong mo. Nagpapanggap. Ngayon kahit natawagin mo ang Diyos ng Langit. Dito sa probinsya, ako pa rin ang masusunod. Sugod. Bata. Nabubuhay ka na ba sa wala? Winasak mo siya. Liu Bao, subukan mong gambalain siya. Ngayon, si Linye ay akin na. Kasosyo sa eksklusibo ng Jayang Group. Kung gagamitin mong pang-insulto siya, para lang siraan ang pangalan ko, Jayang Chu. Ibig sabihin, binabastos mo ako. Ngayon, subukan mong gambalain kahit isang buhok niya. Pinapayagan kitang magtayo ng Liu's Mountain Goods. Bukas mawawala na ito sa lalawigan. Ginoo Jayang ang bahala sa'yo. Tanggap ko na ang pagkatalo ko ngayon. Pero mas mabuting huwag kang mag-iisa. Maghihintay tayo sa huli. Mukhang may malaking plano ka. Kapatid na Lin. Itaga mo na, kaibigan, kasama kita. Sa pagkakataong ito, pumasok tayo sa bundok para maghanap ng uong. Dapat tayong mag-ingat. Sabi ng lolo ko bago siya pumanaw. Sa pinakamataas na bahagi ng Longjian, doon sa tuktok ng bundok na natatakpan ng niebe, mayroong napakagandang uong. Alam ko kung nasaan ang uong. Basta kumpleto ang kagamitan. Maaari ko itong dalhin pabalik. Ayos. Ito ang 500,000 paunang bayad para sa iyong mga gastusin sa operasyon. Naghihintay ako sa magandang balita mula sa iyo. Lin Zhenhai. Liu Bao, magsisimula akong umakyat sa tuktok ng industriya ng mga kalakal sa bundok. Isa-isa kayong aking susugatan. Sa higit 2 milyong ito, magkakaroon na ng lunas ang sakit ng tiyuhin. Hindi na natin kailangang tingnan ang mukha ni Lin Zhenhai. Ano ang halaga ng perang ito? Ito ay simula lamang ng ating pagbabago. Unang hakbang ng tadhana. Mas magandang palabas ang susunod. Pumunta sa tuktok ng Suesya ng Longjian. Ang uong kaawang ay hindi laro-laro. Kailangan bumili ng pinakapropesyonal. Kailangan munang ayusin ang mga magulang. Naisip ko na. 1,000,000 ang ibabalik. Bayaran mo ang gamot ng tatay ko. Mag-iwan ka pa ng kaunti para bumili ng kagamitan. Yung nasa bangko, lahat ng iyon ay sa iyo na. Ako ang bahala. Hindi pwede. Zaiji, kung hindi dahil sa iyo, 3 buhay ang nagligtas sa akin. Matagal na akong nasa doan ng gorge. Ang perang ito ay pinaghirapan mo. Dapat ikaw ang humawak nito. Bodong bata. Noong una, pinutol ni Lin Zhenhai ang aking kabuhayan, lahat ay umiwas sa akin. Ikaw lang, kahit sa mga patay na lugar tulad ng Longjian, ay naglakas loob kang sumama sa akin. Ang perang ito ay para sa iyo. Ayos, sige, itatabi ko muna ang perang ito para sa iyo. Ayos lang na itabi, para sa ating mga susunod na plano, walang anuman, basta ikaw ang bahala sa pera. Ako'y nagtitiwala, tara na. Kailan kaya darating ang pamilya? Matagal na nilang utang. Kung hindi pa sila magbabayad, magkakaroon tayo ng susunod na plano sa paggamot. Walang paraan para ayusin. Ibigay na natin ngayon. Ang sakit na ito ay parang walang katapusan. Baka mas mabuti pang huwag na tayong magpagamot. Ayaw kong maging pasanin ka, Dad. Tatay, huwag kang mag-alala sa pera. Ang importante ay gumaling ka lang. Tia, narito ang 1,000,000. Ingatan mo ang sarili mo at si Tito. Para makapasok si EJ sa bundok ng walang alalahanin. Si Xiaoye, napakadelikado sa doan ng gorge. Baka mas mabuting huwag na lang pumunta. Gamitin natin ang perang ito para sa ibang bagay. Iba pang maliliit na negosyo. Hindi ba? Nangako ako kay Boss Jayang. Nahahanapin ang hari ng cordyceps. Si Lin Zhenhai, siya, ay ganun ang pagyurak sa ating pamilya. Ito ang puhunan para sa ating pag-angat. Tia, huwag kang mag-alala.
Sasamahan ko si Ije. Babantayan ko si Ije para sa iyo. Ngayon si Xiaobing ay ang Diyos ng pera. Walang kanya, wala akong magagawang bumili ng kagamitan. Huwag kang magkalat. Ito ay imported mula sa Switzerland, na high-end na damit para sa polar. Kapag nadumihan, hindi nyo kayang bayaran. Kayo ang nagbubukas ng tindahan ng kagamitan. Bakit hindi nyo pinapayagang hawakan? Ang mga ito ay mga paninda lang. Sama-sama, hindi ba aabot ng 100 piso? Ang tindahan namin ay nag-aalok ng. Pero ang high-end na ruta, kahit isang pirasong lubid sa pag-akyat, mas mahal pa kaysa sa suot ninyong dalawa. High-end. Ngayon, papaabutin ko kayo sa mga mata. Ginoo, ako, hindi ba sinabi mo kanina na hindi natin kayang bumili? Yung high-end na Swiss imported na suot mo, ilabas mo na. Ginoo, nagkamali ako ng paningin, huwag mong makipag-away sa akin. Huwag na nating sayangin ang oras, ipakita mo na ang nasa tindahan ninyo. Pinakamagaan at pinakamainit na snowsuit, at ang pinaka-professional na ice pick, windproof tent. Kunin na lahat. Agad. Pakiusap, dito kayo. Zaiji, napakamahika ng damit na ito. Tingnan mo, ang kapal nito. Pero sa katawan, parang magaan lang. Walang abala sa galaw. Mainit-init pa sa loob. Hindi pa ako nakapagsuot ng ganitong komportableng snowsuit. Nakaayos na ang kagamitan. Bukas ng umaga, tayo na sa bundok. Zaiji, dahil nandyan ka, tiyak na walang problema. Nakarating na ako sa Dundanjin isang beses. Dahil sinabi mo na sa tuktok ng bundok ng niebe, mayroong Wang Chongqao. Kahit nasa kabila ng lahat, gagawin ko ito. Tiyak na ibabalik niya ito. Buhay pa si Linye, lumabas sa Duan ng Gorge, at nagtagumpay sa probinsya. Mukhang bumili siya ng maraming snow gear. Malamang pupunta siya sa Duan ng Gorge. Sa tuktok ng bundok ng niebe, impossible. Hindi siya nag-iisa. Lungsod ng probinsya. Linyi, akala mo ba kapag tumakas ka sa lungsod ng probinsya, wala akong magagawa sa iyo? Boss. Narinig ko na naiinis si Linye. Kailiw ba o sa lungsod ng probinsya? Huwag na lang. Si Linye, itong batang ito, hindi matututo kahit saan. Na may buntot na nakabitin. Si Liu Bao ay hindi basta-basta. Hayaan silang maglaban-laban para hindi pa ako madumihan. Na magpunta sa probinsya ng personal. Ibalita ang balita na si Linye ay aakyat sa bundok. Sabihin mo na ito ang Lin's Acquisition Station na regalo sa kanya bilang pangbati. Linye, hindi ka ba matibay? Sa pagkakataong ito, tingnan natin kung makakabalik ka pa ba ng buhay. Ang laki talaga ng mga caterpillar fungus dito. Sa buong umaga lang na paghukay, puro matitibay na yaman. Kapag dinala mo, aabuti ng 10,000 yuan. Halos naubos na ang nutrisyon dito. Halos naubos na ng ordinaryong caterpillar fungus. Hindi pwedeng tumubo dito ang hari ng caterpillar fungus. Iyon ang nabanggit sa tala. Sa wakas, umuulan ng niebe. Tara na! Gumagalaw ang niebe, baka magkakaroon ng avalanche. Mabilis tayong tumakbo. Hindi tama, hindi ito avalanche, hindi tugma ang frequency. Gamitin ang profesional na kagamitan, sundan natin. Sama-sama nating tingnan kung ano ang nasa ilalim. Tingnan natin kung anong yaman ito. Itong kulay, itong amoy. Diyos ko po. Ano ito? Natagpuan na. Ito ang nasa tala ni Lolo, na kung saan nakatala ang hari ng cordyceps. Nakuha na. Sino pa ang magdududa sa atin? Ang hari ng cordyceps na ito ang laki, at may liwanag pa. Siguradong magiging masaya si Ginoong Jayang kapag nakita niya ito. Kapag nakuha na natin ang pera, nandyan tayo sa probinsya. Bibili tayo ng malaking bahay, at dadalhin ang iyong mga magulang at ang aking tiyuhin, para mag-enjoy. At magalit ang mga walang hiya sa baryo. Masyadong kapansin-pansin ang bagay na ito. Kailangan nating agad itong ibigay kay Jiang Chu para maging ligtas. Bumaba na tayo ngayon.
Hintayin natin matapos ang transaksyong ito. Magbubukas tayo ng kumpanya ng mga produkto mula sa bundok, ayos ba? Walang makikialam sa ating dalawa sa hinaharap. Tayo lang ang magdedesisyon. Hawakan mo ng mabuti ako, Xiaobing. Tama nga, nandito lang ako naghihintay. Si Liu Bao ito, paano siya nakarating dito? Sabi ko na sa'yo huwag mag-iisa. Tingnan mo, nagkita na tayo ulit. Sa katotohanan, ibigay mo na ang mga nakuha mong yaman sa bundok. Maayos mong ibigay ito, at saka itong batang babae. Kailangan niyang samahan ako ngayong gabi. Kapag nasiyahan na, iiwanan kita na buo ang katawan. Liu Bao, hindi ba't kailangan mo lang ng pera? Narito ang mga bagay para sa iyo. Huwag mong saktan si Noy. Umalis ka na agad. Sobrang dami nila. Kahit sino, siguradong makakatakas. Huwag mong alalahanin ako. Tanga ka talaga, sabi ko na. Babalik kita ng buo, kasama ang lahat. Ang salitang ito, hindi magbabago. Paano mo nalaman na hindi mo kaya ako? Kumuha ka ng ilang dumi ng tupa para lokohin ako. Wag na kayong umubo, wag na kayong umubo, hinahayaan kitang tumakbo. Sino ang pipigil sa kanya? Bibigyan ko siya ng 10,000 yuan. CJ, maging maingat, boy. May tao sa likod mo. Nabaliw. Pabilis pa sa liko sa bangin. Umupo ka ng maayos. Kuya Liu, huhabol pa ba tayo? Huhabol. Kailangan nating mahuli si ito ngayon. Anong gagawin natin? Malapit na silang makahabol. Pumunta ka na sa tatlo. Liu Bao, gusto mo nang sumuko. Kahit ang grupo ko, Jiang. Nandito ka pa rin gagawin. Ginoo Jiang, lahat ng ito ay isang pagkakamali. Ako ay nakikipag-usap lang kay Brother Lin. Nagbibiro lang, hindi ko akalaing seryoso ka. Nakatakot ka naman, Linye, kung nandyan ka sa harap ko. Hindi kita palalampasin kahit bilang multo. Ayos na. Walang anuman, talagang hindi ako nagkamali sa'yo, Jiang. Salamat kay Ginoong Jiang, na dumating ka sa tamang oras. Ang aktibong sangkap ng halamang ud na ito ay higit pa sa aming inaasahan. Tiyak na ito ay isang kayamanan. Ginoong Lin, bilang karagdagan sa halamang uod, mataas na kalidad na halamang gamot, sundin ko rin ang presyo sa merkado. Nakuha ko ang pinakamataas na antas, 10 milyon. Hindi natin kayang gastusin ito sa buong buhay natin. Napakaraming pera Ginoong Jiang. Dahil sa iyo, nakaligtas tayo sa panganib na ito. Sobrang laki ng perang ito. Ito ang nararapat sa iyo. Pero, Ginoong Lin, may iba ka bang kaaway? Maaari kong garantiyahan na ang balita tungkol sa pag-akyat sa bundok ng Niebe ay hindi galing sa amin ang pamilyang Jiang. Tiyak na si Lin Zhenhai ang may kagagawan. Ang gunggong na ito ay talagang hindi mawala-wala. Boss Liu, inutusan kami ng boss namin na magtanong tungkol kay Linye, ano ba talaga ang balak ninyo? Anong bagay? Kakaunti lang ang inabot ko sa mukha mula sa batang iyon. Dumating lang kayo sa Lin's Acquisition Station. Biro ng matanda, maniwala ka man o hindi, kaya kong ipatapon ka. Mula sa itaas, Boss Liu, huwag magalit. Yung si Linye, kaaway ng boss namin. Pero ang boss namin, hindi naman nandyan sa probinsya. Gusto kong tanungin kung paano bigla naging ganito kaangas yung bata. Yung batang yun ngayon ay mabuting kaibigan ni Jiang Chu. Sinasaligan siya ni Jiang Chu na parang tunay na ama.
Huwag niyong sisihin ako kung hindi ko kayo naabisuhan, boss. Yung batang yun ay sobrang mapanganib. Noong nakaraang pagkakataon, nakakuha tayo ng Ginseng King. Ngayon, nakahanap pa tayo ng Caterpillar Fungus King. Kumita tayo ng buong 10 milyon. Paano ito posible? Siguradong may ginawa siyang pandaraya. Niloko niya si Jiang Chu na maging tanga. Boss, sabi ni Liu Bao, si Jiang Chu. Ngayon ay talagang pinahahalagahan si Linye. Mukhang hindi na natin siya kayang pigilan. Ano bang nangyari sa probinsya? Hindi ko siya papayagang makasaya. Ihanda ang sasakyan. Gusto kong makita kung ano ang magagawa ni Linye sa probinsya para makabawi siya. Hindi pa naganap. Ginoong Liu, matagal ko nang narinig ang iyong pangalan. Dumating ako ngayon para makipag-usap sa iyo. Hindi naman tayo pwedeng manood lang. Habang nagkakalat ng gulo si Linye, di ba? Siyempre gusto kong ayusin siya. Pero may proteksyon siya mula kay Jiang Chu. Anong magagawa natin? Kung hindi kaya ng matigas, subukan natin ang iba. Hindi ba si Talinye? Nagsimula ba siya sa mga kalakal sa bundok? Ang ibig mong sabihin ay hindi mo alam ang Broken Dragon Gorge. Sa lugar na iyon, hindi makakilala ng direksyon kahit saan pumasok. Nagmamalupit ang mga halimaw. Pag pumasok ka, wag nang asahang makakalabas ng buhay. Siya, si Linye, isang karaniwang tao lamang. Bakit siya makakalabas mula doon ng buhay at makakapag-uwi pa ng kayamanan? Yung mga gamot na iyon, tiyak na siya ang gumawa ng mga peking iyon. Ang ibig mong sabihin ay nagkakalat ng chismis. Tama, basta't magulo natin ang tubig. Para malaman ng buong pamilihan ng mga bundok sa probinsya na ang ibinibenta ni Linye ay peking gamot. Sa oras na iyon, kahit na gustong ipagtanggol siya ni Jiang Chu, mapapalubog siya sa laway ng mga tao. Malawak ang koneksyon mo sa lungsod ng lalawigan. Ikaw na ang bahala sa pagpapakalat ng balita. Basta mapalabas mong ganap na mapanira si Linye. Magdadagdag pa ako ng 20,000 sa'yo. Tanggap na, bukas ng maaga, ipapaalam ko sa buong lalawigan na si Linye ay isang mga manloloko na nagbebenta ng peking produkto. Ang mga kalakal natin ay napakaganda. Katatapos ko lang magbilang, ang kargamentong ito ay tiyak na makakabenta ng 3 milyon. Matapos ang pag-update ng kagamitan, mas madali ng daanan ang Dulong Jiang. Mula ngayon, ang Dulong Jiang ay sa atin na. Isang walang katapusang bundok ng ginto. Siya yun, sabi nila ang mga binibenta niyang mountain goods ay peke. Kahit na ang yabang sabihin na ito ay high quality na ginseng mula sa bundok, bumebenta ng sobrang mahal. Ang sama ng ugali niya na nagbebenta ng peke, dapat siyang i-report sa pulis at arestuhin siya. Ito ay lahat ng pinagsikapan ni Eje na ipinagpalit ang kanyang buhay. Bakit ninyo sinasabi na ito ay peke? Ano ang nangyayari? Ngayon, kumakalat sa lahat ng dako ang balita tungkol sa iyo, na ang iyong mga gamot ay peke. Malaki ang gulo. Kahit ang aming Jiang's Medicine, maraming malalaking order, ang pinilit na kinansela ng mga kliyente dahil sa mga chismis na ito. Kapatid, matagal na kitang pinayuhan na dapat ay maging tapat sa negosyo. Paano mo magagawa ito para kumita ng masama? Gumawa ng ganitong bagay, walang hiya talaga. Lin Zhenhai. Huwag kang manghusga ng walang base dito. Sinasabi mong nagbebenta ako ng peking produkto. Saan ang ebidensya? Ebidensya. Sinasabi mong ang mga produkto mo ay galing sa Duanlong Jian. Sino ba ang hindi nakakakilala sa pagsabog ng ilog kung saan ito matatagpuan? Ito ay isang lugar na parang pinto ng kamatayan na maisyam na pagkakataon na mamatay. Walang sinuman ang nakalampas dito. Buo ang katawan at buhay. Kahit ang mga pinaka-eksperto na matandang mga ngaso ay hindi sumusuot dito, at siya ay isang batang walang karanasan. Paano mangyayari na makakalabas ng maayos? Siguradong nag-imbento lang ng kwento. Malicious na pagtaas ng presyo. Yung sinasabing hari ng ginseng, malamang ay ginamitan lang ng karot na may gamot, gawa-gawang produkto. Kung hindi kaya ng iba, hindi ibig sabihin na hindi ko kaya, Linye. Bawat isa sa mga produktong bundok na binibenta ko ay kapalit ng buhay na purong ligaw na mataas na kalidad. Anong silbi ng pagiging matigas ang dila? Kung totoo ang iyong Ginseng King, ako, si Lin Zhenhai, ay isusulat ang pangalan ko pabaligtad. Kung talagang naninindigan ka, ang aking Ginseng King ay peke. Kaya't ngayon, sa harap ng lahat ng tao, maghahanap ako ng pinaka-otoridad
na master para suriin ito sa harapan. Kaya't gusto kong makipagpusta sa iyo. Kung ang master ay magpapatunay na ang iyong ginseng king ay peke, gawin mo na parang nasa harap ng lahat. Naputulin ang sarili mong mga binti. Kung hindi, wag mong sisihin ako sa pagiging matindi ng kuya kong ito. Napakadelikado ni Yang Jie. Sobrang kumpiyansa niya. Siguradong may ginagawang kalokohan sa lihim. Huwag mag-alala. Talagang totoo, hindi ito peke. Kung mananalo ka, kukunin mo ang aking mga binti. Ngunit kung totoo ang ginseng na ito, gusto kong umalis ka sa industriya ng mga bundok at huwag nang bumalik kailanman. Pumasok sa larangang ito ng bahagya. Kanina, hindi ka ba sobrang tiwala? Ngayon, nag-aalala ka na. Nag-aalala ako. Natatakot ako na sinasadya mo. Maghanap ng isang eksperto sa mga kalasag. Bigyan siya ng pera para makapagsalita ng kalokohan. Kung ganun, ang eksperto na ito ay ako, si Jiang, na mag-aanyaya. Agad kong imbitahan ang profesor na si Li mula sa Universidad ng Medisina ng Lalawigan. Para sa on-site na pagsusuri, ako ay magbibigay ng Jiang Medical Group. Ang kredibilidad ng garantiya. Itong Ginseng King ay walang sinuman ang humawak dito dati. Li. Siya ay isang tanyag na tao sa mga medikal na larangan ng ating probinsya. Siya ang magpapatunay, kaya tiyak na totoo ang resulta. Kaya't ako, si Lin Zhenhai, ay bibigay ng pabor kay Ginoong Jiang. Tinatanggap ko ang pustahan na ito. Tingnan ninyong mabuti. Ito si Lin Yi, na nahukay mula sa Duan ng Gorge, ang pinakamagandang Ginseng King. Boss Lin, huwag kang mag-alala, nakaayos na ang lahat. Ngayon, siguradong mapapahiya itong si Lin at mawawala ng reputasyon, hindi na makabawi sa buong buhay niya. Magaling, kapag nabalian na itong batang ito ng mga binti sa lungsod, ayan na naman sa atin na ito. Professor Lei, salamat sa pagpunta. Huwag mag-alala, Ginoong Jiang. Tiyak na ibibigay ko ang pinakamakatarungang sagot. Tatlo 60060. Suriin ang mga argumento, simulan ang mga uri. Matapos ang maraming masusing analisis ng mga sangkap ng instrumento, ang resulta ng ulat ng pagsusuri ay, ang pangunahing sangkap ng ginseng, ay hindi naiba sa karaniwang puting labanos. Ito ay pek, mga manloloko, talagang gawa sa labanos, yung ganitong klase ng masama at kurakot, dapat arestuhin at ikulong. Ginoo Jiang, nagkamali kayo ng tingin, bumili ng isang repolyo sa 200,000. Nangangalap ng mukha ng Jiang Group, na wala na lahat, hindi pwedeng mangyari. Ito ang King of Shen ay akin. At saka ito ay hinukay mismo ni Kuya Ye. Paano magiging peke ito? Ang ibig mong sabihin ay, ang mga siyentipikong kagamitan ni Professor Lee ay hindi kayo sinisisi. Tanggapin ang talo sa sugal. Sino ang darating? Pagtaga mo ang kanyang mga binti. May pagtutol ako sa resulta. Ano ka ba? Isang probinsya nung walang kwenta. Nagtatanong ka pa, sa kilalang si Professor Lee. Ang kinakatawan ni Professor Lee ay siyensya. Sino ang makakapagkatawan sa siyensya? Ginoong Shen. Bakit kayo mismo ang dumating? Kilala sa buong bansa, ang dalubhasang medisinang Chino na si Ginoong Shen. Paano siya nandito? Narinig ko na may lumabas na 100 taong gulang na Ginseng King. Kaya't nagmadali akong dumating mula sa Beijing upang makita ito. Hindi ko akalain na makikita ko ang ganitong palabas. Mahigpit ang luya, malalim ang bakal na sinulid, pinong balat ng matanda, may kakaibang amoy. Ito ay hindi lamang ginseng, kundi isa sa mga pinakamahusay
Ikaw ay nag-aaral din ng medisina. Nangahas kang magsinungaling nang nakapikit ang mata. Sinasabi mong siya ay repolyo. Natutulog ba ang konsensya mo sa isang aso? Professor Lay. Pakiusap, sabihin mo ito sa harap nila Oshen. Ipaliwanag mo, paano mo ba talaga sinubukan? Nagkamali ako. Si Lin Zhenhai, binigyan niya ako kahapon ng 500,000 para sabihin ko sa pagsusuri na ito ay si Luo. Naging maliwanag na ang katotohanan. Ngayon, panahon na para tuparin ang iyong pangako. Maling akala, lahat ito ay maling akala. Siyang nag-aakusa ng walang batayan, hindi ko siya kilala. Pweh, may lakas ng loob pero walang pananagutan. Kanina ay nagmamalaki na gustong makipag-away. Nang pinutol mo ang binti ng tao, hindi ba't ang galing mo? Umalis ka sa industriya ng mga produkto ng bundok. Umalis ka sa probinsya. Umalis ka sa probinsya. Pasensya na, Linye. Nagkamali ang pinsan ko sa isang saglit. Naiinggit siya sa iyong yaman. Kakatapos lang nitong ganito, gumawa ng napakasamang ideya. Dahil magkapatid tayo, pakiusap. Palayain mo na ako. Ayoko ng paghingi ng tawad mo, nakakainis. Huwag mo na akong makita dito ulit. Lin Zhenhai. Ikaw pala ganito ang tao. Agad na ititigil ang kooperasyon. Hindi kayang mawala ng kumpanya namin ang taong ito. Kuya, pakiusap, pakinggan mo ako. Walang dapat ipaliwanag. Hindi natatanggap ang kumpanya namin. Narito ang aking business card. Kargamento mula sa Duanlong Jan. Kami ay taos pusong bumibili. Maaari nating pag-usapan ang presyo. Ginoong Lin, narito ang aking business card. Sa hinaharap mula sa Duanlong Jan, lahat ng mga produkto na makukuha mo, bibilhin ko ng doble sa presyo sa merkado. Ginoong Lin, kailangan ng kumpanya namin ng maraming ligaw na dangsyen, basta't makapagsupi ka, ikaw na ang bahala sa presyo. Alam kong hindi ka matatalo. Huwag magmadali mga kaibigan, basta't makatarungan ang presyo. Mga produkto mula sa Dulong Jan, hindi mawawala ang lahat. Zaiji. Maraming kumpanya ang nag-order. Tiyak na gusto ang mga produkto mula sa Duanlong Jan. Sa mga ligaw na ginseng at huangki pa lang, kikita na tayo ng 500,000. Ito pa lang ang simula. Marami pang kayamanan sa Duanlong Jan. Sapat na ito para sa atin upang makakain ng isang buhay. Sumama na hanggang dito, at nakatingin lang habang sila'y pumapasok. Bilang gabay at kompas, hindi ito epektibo sa mga sulok ng bundok. Ang mga tao sa bundok ay laging nandyan, gumagawa ng mga marka sa daan papuntang bundok. Huwag masyadong magpakaisa. Sabihin na natin diretsyo kung ano ang gagawin. Buwagin ang mga marka na kanilang inukit sa puno. Lahat ng iyon ay sirain. Gusto kong maligaw sila. Gusto kong mamatay sila sa gutom. Magpalamig hanggang mamatay sa bundok. Nakikipagkontra sa akin. Ipapakita ko sa'yo na hindi ka makakalabas sa bundok. Nakuha na ang lahat ng gamit, madilim na ang langit, magsimula na tayong bumaba. Hindi tama. Nang umakyat ako, talagang nandito ako huminto, gumawa ng marka sa dahon. Bakit wala na? Baka mali ang lugar na nahanap, hindi lang ang mga dahon ang nawala. Ang mga marka na inukit ko sa puno, lahat ay may ginawang pagbabago. Ang mga puno sa paligid ay may mga ukit, mga gulo-gulong bakas. Bro, sinasabi mo ba na ang mga marka natin sa pagbaba, lahat ay winasak ng tao? Walang signal ang cellphone. May nagmamasid sa atin. Ano ang gagawin natin? Sa bundok, ang pinakaayaw ay maligaw. Ang mga pagkain at tubig na dala natin, sapat lang para sa isang araw. Kung hindi tayo makakalabas bago magdilim, may sumusunod sa atin papasok sa bundok. Hindi lang isa, siguradong si Lin Zhenhai, yung salot na iyon. Nawala na ang lahat ng suot niya sa plaza. Nawala na pati ang kanyang salawal, kasama ang alalay ni Liu Bao, dumating para patayin tayo. Tala ng lolo, alam ko na ito ng pabaligtad. Tayo na lang ang gumawa ng daan pababa. Kuya madilim na tayo, makakalabas pa ba tayo? Mahilig sa anino ang lumot, ang bahagi na walang sikat ng araw ay ang hilagang dalisdis. Ang direksyong daloy ng Duanlong Jan ay patungong kanluran. Paghahati-hati ng mga halaman. Sa mga tala ng lolo, tiyak na naaalala ko, hindi ito mali, magtiis ka pa ng kaunti.
EJ, hindi tayo makakalabas. Dalhin mo ang lahat ng bagay. Maghanap ka ng daan palabas. Mabuti ang iyong memorya at magaling ka. Kaya mong mabuhay mag-isa. Mananatili ako dito. Hindi kita bibigatan. Anong mga kalokohan ang sinasabi mo? Nang umakyat ako sa bundok, buong balbas at buntot, dadalhin kita pa uwi. Gagawin ko ang sinabi. Bakit may butas dito? Hindi ito likas na yungib. Ito ay isang artipisyal na minahan. Pumasok tayo at tingnan. Dahil may marka ng labasan ang butas na ito, tiyak na makakalusot tayo. Tingnan mo yan, Yeje, ano yan? Ito ay blood ganoderma. Nabanggit ito sa tala ng lolo. Mas mahal ito kaysa sa ginto. Maihalaga pero walang merkado. Blood ganoderma. Narinig ko na ang epekto nito laban sa cancer. 10 beses itong mas malakas kaysa sa karaniwang ganoderma. Walang makabili sa merkado. Ngayon na mayroon tayong ganito, napakalaki ng halaga nito. Kapatid Ye, tingnan mo, nakakalabas na tayo. Mahalaga ang dugo ng ganoderma. Kapag natagalan, nawawala ang bisa. Ngayon, tamang-tama ang pagkakataon para ibenta. Ang langit na ito ay dugo ng ganoderma. Nagtatrabaho ako sa larangang ito ng 30 taon. Ito ang unang pagkakataon na makakita ng tunay na produkto. Boss Lin. Para sa ganoderma na ito, magbibigay ako ng 1,000,000. Isang piraso, 1,000,000. Lahat ng mga piraso na ito sa kamay mo, kukunin ko lahat. Cash on hand. 150,000. Maglalabas ako ng 150,000 bawat piraso. Boss Lin, ibenta mo sa akin. Agad akong magbabayad. Mga kaibigan, huwag magmadali. Gusto kong makipagtulungan. Magsimula tayo sa pag-uusap tungkol sa pangmatagalang kontrata sa supply. Dugo ng Lingsi. Kahit sinong tapat na kaibigan ay magkakaroon. Lahat ng basura ay basura talaga. Isa lang si Linye. Kayong maraming tao, hindi nyo pa mapatay kahit isang tumatakbong bundok. Boss. Boss, sobrang swerte ng batang to. Hindi siya mapipigilan kahit ng dulong dyan. Kung hindi, itigil na lang natin ito. Sige na nga, dahil sa kanya, nawala ako sa buong industriya ng mga produkto ng bundok. Nawala ang negosyo ko sa loob ng mahigit 10 taon. Lahat ay nawasak. Sabihin mo sa akin kung paano na. Hindi ba kaya ni Linye? Kung ganoon, hayaan mo siyang mamatay sa duan ng gorge. Huwag na siyang lumabas kailanman, boss. Boss, ang ibig mo bang sabihin ay maghanap ng 2 tao na mabilis kumilos at matapang. Sumama ka sa kanya papasok sa bundok. Sa lugar na tinatawag na Duan ng Gorge, mataas ang bundok, makapal ang kagubatan. Maraming mga bangin at malalalim na hukay. Habang hindi siya nakapansin, ginawa namin ang ginawa niya. Yung batang yun lang, sabi ng boss. Gawin mong malinis, huwag mag-iwan ng buhay. Tumakbo ng mabilis sa Longjian para mamatay. Para hindi na tayo mahirapan na ilibing sila. May panganib, tumakbo ka. Yeje, ang iyong sugat. Sila ay tiyak na si Lin Zhenhai, na ipinadala upang patayin tayo. Ang kanilang target ay ako. Maghiwalay tayo, umalis ka na muna. Kung mamatay ka, ayaw na rin akong mabuhay. Sabay tayong umalis. Siraulo ka talaga. Kitang-kita na itong minahan na ito. Matagal nang luma itong minahan. Pagkahampas mo ng isang pako, bumagsak ang itaas. Pareho tayong nakabaon dito. Nakita mo ba ang mga slag sa lupa? Ang dingding ng butas ay malambot. Kahit anong hampas, babagsak ito. May paraan ako.
Maghiwalay tayo at maghanap. Kung may makita, sumigaw ka. Huwag kang kumilos ng mag-isa. Huliin mo ang batang iyon. Uunahin kong putulin ang isang binti niya. Huwag kang umiwas. Labas ka ng maayos. Bibigay ako sa'yo ng suntok na bangkay. Kumilos ka pa ng isang beses, ihuhulog ko ang braso mo. Tulong. Huminto ka. Isang hakbang papasulong. Pinuputol ko ang kanyang lalamunan. Huwag mong alalahanin ako. Tumakbo ka. Hindi ka ba magaling tumakbo? Tumakbo ka. Kailangan mamatay itong batang babae na ito. Pakawalan mo siya. Ang gusto mong patayin ay ako. Akala mo ba't tanga ako? Pakawalan mo itong batang babae. Hindi ka pa ba makipaglaban sa akin? Ang ibig sabihin ni Diego ay, nakikita ko ang mga slag sa lupa. Ang dingding ng butas ay marupok. Isang hampas lang, babagsak. May paraan ako. Hindi ako gagalaw. Paalisin mo siya. Kunin mo ang buhay ko. Gagawin ko ang sinabi ko. Sige, totoo na yan. Mas mabuti sana kung ganito noon pa, para hindi na ako mahirapan. Akala ko, hindi na kita makikita. Wala nang problema, lahat ay tapos na. Tawag tayo sa pulis, gusto ni Lin Zhenhai na kaming mamatay. Sa Duan Longjian, sa utang na ito, gusto kong siya ang magbayad ng dahan-dahan. Ginoo Lin, nakita na namin sa loob. Sobrang laki ng landslide. Sa ilalim ay ang madilim na ilog ng Broken Dragon. Hindi makababa ang tao. Ang ibig niyo bang sabihin, sa ngayon hindi makakuha ng ebidensya, may kaso nang naitala ang opisina. Sa loob ng isang buwan, tiyak na bibigyan kayo ng paliwanag. Isang buwan. Bro, Yi. Umalis na sila ng ganito. Si Lin Zhenhai ay nagtrabaho dito ng maraming taon, hindi basta-basta matitinag. Kaya tayo, Xiao Bing, gusto niya ang buhay natin. Kaya kukunin ko ang lahat niya. Lubos na tapakan. Anong gusto mong gawin? Magbukas ng kumpanya, sariling kumpanya ng mga produkto mula sa bundok. Linisin ang mga uod at koneksyon na naiiwan ni Lin Zhenhai sa larangang ito. Lahat ng ito. Ikaw ang boss, ako ang bahala sa mga gastusin mo. Lin Zhenhai, maghintay ka lang. Ipapakita ko sa'yo, sino ang tunay na may-ari nitong bundok na to. Lingy, gabi na, hindi ka pa rin natutulog. Anong nangyayari? Gusto kong magtayo ng isang kumpanya ng mga produkto mula sa bundok. Gusto mo bang mamuhunan sa akin? Nakapagdesisyon ka na ba? Talagang gusto mong mag-ugat sa larangang ito? Sigurado ako. Magbibigay ako sa iyo ng 5 milyon. Pero may isang kondisyon. Sa loob ng isang taon, dapat makita mo sa akin ang kita. Magtiwala ka. Kailan ko ba pinayagan si Boss Jiang na magkamali ka? Ang galing, Kuya Lai. Sa hinaharap, magkakaroon na tayo ng sariling kumpanya. Pangalan ng kumpanya, Saibing Shanhu. Tingin mo, okay ba? Ikaw, bakit mo ako tinatanong? Ikaw ang nagbigay ng pangalan. Ikaw ang magdesisyon. Zaiji. Simula bukas, gagawin ko ito kasama ka. Tiyak na kaya nating ayusin ang kumpanya. Kanino mo naman ito ipinapakita? Ang pagbasag ng mga bagay ay kayang talunin si Linye. Hindi mo pa alam. Hindi niya naayos si San sa Duanlong dyan. Gusto pa niyang magbukas ng kumpanya ng mga produkto sa bundok. Hindi ba't halata na? Para bang inaapakan ako? Matibay talaga ang buhay. Kahit na ganyan na ang nangyari, makakabangon pa rin ang buo. Sige, tapos na ang sigaw.
Kung gusto niyang magbukas ng tindahan, marami tayong paraan para siya ay harapin. Gusto niyang magbukas, di ba? Gusto kong makita iyon. Sa harap ng lahat, may nangyaring problema sa kargamento. Sino pa ang magkakaroon ng lakas ng loob na makipagkalakalan sa kanya? Ilang taon na tayong magkakasama? Halos 5 taon na, boss. Ayos. Ngayon, gusto kong ipagawa mo sa akin ang isang bagay. Gagawin ko. Nasa posisyon ka ng deputy supervisor. Magbubukas ang kumpanya ng mga mountain goods ni Linye. Gusto kitang pasukin. Mag-apply bilang warehouse manager. At saka, boss, ang pangalan ko ay Akyang. Narinig ko na may paraan kang mag-hire. Pumunta ako para humingi ng pagkain. Mukha kang pamilyar. Nagkita ba tayo dati? Dati, nagtatrabaho ako sa Lin's Acquisition Station. Sobrang masama ni Lin Zenhai. Sobrang pinababa ang presyo kaya hindi kami makain. Kahit sabaw, gusto ko pa rin makipagtulungan sa isang totoong boss. May kulang na isang warehouse manager. Subukan mo muna magtrabaho. Salamat, boss. Sisiguraduhin kong gagawin ko ng maayos. Kuya Ye, bukod bukas na ang grand opening. Yung si Akyang. Alam ko, may silbi pa siya. Yeye, huwag kang umalis. Hintayin mong hindi na makabangon si Lin Zenhai. Saka kita pakakasalan. Pagdating ng panahon, bibigyan kita ng pinakamalaking kasal. Nagsimula na ang pagbebenta ng yelo mula sa bundok. Ako si Linye, may isang bagay akong sasabihin. Ang mga produktong lumalabas mula sa akin ay tunay at di kalidad. Hindi ako kumikita mula sa masamang negosyo. Hindi ko rin ito kayang gawin, at hindi ko ito kayang makuha. Kumilos na si Akyang. Kargamento numero 3, 5 at 7 ay pinalitan. Magsisimula na ang bahagi ng pagpapakita. Ano ang gagawin? Hawakan mo siya. Huwag mo siyang palayasin. May plano ako para sa kargamento. Walang katibayan ang salita. Gagawin ko ito sa harap ng lahat. Bubuksan at susuriin ang mga kalakal. Ginseng. Impossible. Hindi ba't pinalitan ko na ang mga kalakal? Hindi ba siya? Alam na ito noon pa. Pinalitan mo ng 3 kahon ng peking produkto, di ba? Pero hindi mo inisip na palagi akong nag-iingat sa'yo. Sabihin mo, sino ang nag-utos sa'yo na gawin ito? Nagkamali ako. Si Lin Zenhai ang nag-utos sakin. Kung hindi ko ito ginawa, papahirapan niya ako. Patawarin mo na ako. Ang mga tao na umaasa sa mga sabuatan at panlilin lang sa negosyo, tiyak na hindi magtatagal. Lin Zenhai, tapos na ang magagandang araw mo. Zaobo, bakit ka nandito? Xiaoye, kung makita lang ng lolo mo, ang hitsura mo ngayon, tiyak na masaya. Noong buhay pa ang lolo mo, nagsabi siya sa akin tungkol sa isang lugar. Sa pinakalalim ng Duan ng Gorge, may isang Valley of Medicinal Kings, puno ng mga napakagandang halamang gamot. Ngunit ang lolo mo, hindi nakapasok sa sandu. Hindi rin ito kailanman nabanggit sa iba. Bakit? Masyadong delikado ang lugar na iyon. Ayaw ng iyong lolo na may maghatid sa kanya.
May mga patakaran ang mga tao sa bundok. Binigyan tayo ng bundok ng pagkain. Hindi tayo dapat maging sakim. Ito ang mapa ng Valley of Medicine King. Ang lolo mo ay nagdrawing ng buong buhay niya. Isang beses lang siya nagdrawing. Nandoon hindi lang may mga usok at bangin, madilim na ilog, kundi pati mga Diyos ng bundok, mga ligaw na hayop kung talagang gusto mong pumunta. Kailangan mong pag-isipan ng mabuti. Zhaobo, salamat sa iyo. Salamat sa anong bagay. Mga bagay ng iyong lolo, dapat talaga itong ibigay sa iyo. Ngunit naaalala mo ito. May espiritu ang bundok. Dapat mo itong igalang. Kunin mo ang nararapat sa iyo, huwag maging sakim. Yao Yu. Kung ang larawang ito ay totoo. Kung gayon, ang tinatawag na Diyos ng bundok, dapat isang mabagsik na tigre. Dito. Siguradong may mga alamat na, Diyos ng bundok na tigre na buto. Kian. Ang alamat ng bundok na Diyos, tigre na buto, nasa loob mismo ng Duanlong Jan. Kung mahahanap mo ang tigre na buto, maaari kang maging pinuno sa industriya ng mga kalakal sa bundok, sa larangan ng mga kalakal sa bundok. Hindi ba't protektado ang mga tigre? Hindi natin pwedeng gawin ang mga iligal na bagay. Hindi ito buto ng buhay na tigre. Sabi ng mga tao sa bundok, ang Diyos ng bundok na tigre ay ang hari ng mga tigre. Mga buto na iniwan ng hari ng tigre. Ang buto ay parang jade. Kapag ginamit sa gamot, kayang magpagaling ng maraming sakit. Ang epekto ay higit pa sa hari ng ginseng. Kung makikita lang ang buto ng tigre, gaano karaming tao ang mayaabot? Mas marami kaysa sa iyong maiisip. Pero Xiaolin, napakadelikado ng lugar na ito. Sigurado ka bang gusto mong pumunta? Sigurado ako. Pwede mo ba akong isama? Sobrang delikado sa Valley of Medicine King. Hindi ko maiiwanan ka. Alam kong delikado roon. Pero wala ka. Hindi ako mabubuhay. Isama mo ako, okay. Susunod ako sa lahat ng gusto mo. Pero kailangan mong pangakuan ako. Ano man ang mangyari, huwag kang aalis sa tabi ko kahit isang hakbang. Makikinig ako sa lahat ng sinasabi mo. Lalakad kami ni Xiaobing makalipas ang 3 araw. Ipagkakatiwala ko na ang kumpanya kay Jiang. Ang daang ito ay masyadong matarik. Bakit kailangang daanan natin dito? Mas mahaba ang lakarin kung daan tayo sa kabilang ruta. Aakyatin natin ang burol na ito. Sa labas lang ng gulugod ng gamot, magtiyaga ka lang. Bakit hindi mo sinabing maaga? Ayos lang, hindi naman masyadong nasugat. Noong una kang tumakbo sa bundok, mas grabe pa ang nangyari sa'yo kaysa sa akin. Sabi ko na huwag kang sumama. Talagang gusto mong. Pumunta ako sa hanapin ang ilang halamang gamot para ma-apply sa'yo. May mas delikadong daan pa sa likod. Kung hindi ka na kaya, babalik na lang tayo. Wala akong katatakutan. Sinasabi mo na ganito tayo, parang mga mag-asawang tumataka sa digmaan. Tama na ang daldal, iunat mo ang kamay mo, maglalagay ako ng gamot. Ginoong Lin. Kapatid J, may ahas, ito ay bamboo viper. Huwag kang gumalaw. Bro, itigil mo na yan. Kung pumasok ang lason sa bibig mo, magkakasakit ka rin. Kung magkakasakit ka, hindi na ako mabubuhay. Bobo ka. Huwag ka nang magsalita ng ganyan sa susunod. Kailangan tayong mabuhay ng maayos. Diyos ng bandok, tigre. Totoo ang alamat. Yeye. Kailangan ba nating manatili rito? Huwag magpanik. Sasaluhin nito. Bing, hintayin mo akong itulak ka.
Tumakbo ka patungo sa bangin. Ikaw, anong gagawin mo? Tatakbo. Pear. Bumalik ka sa kaliwa, Xiaobing. May isang butas sa tabi ng bangin. Nahabol na siya. Huwag mong tingnan, tumakbo. Xiaobing. Naniniwala ka ba sa akin? Laging tama ang wild brother ko. Mabuhay. Wild brother, buhay pa tayo. Matigas ang kapalaran, hindi siya tinatanggap ng yama. Ang likod mo. Huwag mong maliitin ang maliit na sugat. Maliit na sugat. Tinatawag mo itong maliit na sugat. Huwag kang umiyak, matigas ang balat at laman ko. Magbihis ka, ano? Bing maliit. Hindi ito angkop. Kailan pa tayo? Pinapansin ito. Basta tayo lang, pwede na tayong lumabas ng magkasama. Ano ang gagawin ko kung mawala ka? Paano ako makakalakad mag-isa? Mula ngayon, ang buhay ko ay hindi lamang sa akin, kundi pati sa iyo. Nakapirma na. Kung magbabalik ka, hindi kita patatawarin. Isang talon. Sulit ang lahat. Ngayon, kailangan nating mag-isip. Paano tayo makakalabas? Baka may daan sa ibaba. Una akong bababa para tingnan. Pag inindayog ang tali, makakababa ka na. Dalawang inindayog, may nangyayari. Hilahin mo ako pataas. Hindi, may sugat ka pa sa likod mo. Maniwala ka sa akin. Zaiji, ayos ka lang ba? Umalis ka sa likod. Halos nandito na ako. Dahil may matutuluyan na. Kung hindi malalim, makakababa tayo. Hindi pwede, ang dulas kasi. Tiyaga lang, makakaraos din. Nasa ospital pa rin ang tatay ko. Nakatutok pa rin si Chen Bing sa taas. Hindi ako pwedeng manatili dito. Mga 10 metro na lang ang nalalabi. May hangin. Dito ay bukas. Makalabas na. Isay, kumusta ka? May daan, Xiaobing, bumaba ka na. Sasaluhin kita. Nasuri ko na, pagdaan dito ay bundok na. Makakabalik tayo sa Yawang Valley. Lumabas na. Talagang nakalabas na tayo. Bumaba tayo sa daang ito. Makakalabas tayo sa duan ng gorge bago magdilim. Naiwan ang paa. Nga. Muntik na tayong hindi makabalik sa pagkakataong ito. Zaiji. Noong una, akala ko ang pagdaan sa Dundanjin ay sobrang delikado na. Ngayon, mas baliw pa ito ng 10 beses kaysa sa Dundanjin. Natatakot na ako. Sino ba namang hindi matatakot? Yung sugat mo sa likod ay patuloy pang umaagos ng dugo. Hawak mo pa rin ito. Hindi ito nawala ng tumalon sa bangin. Hindi ito nawala ng mahulog sa butas. Hindi ito nawala ng sumabog. Para sa bagay na ito. Sulit ito. Linye, may sakit ka ba? Mas mahalaga ang buto kaysa buhay. Ang buong negosyo ni Lin Zhenhai. Mayroon na tayong bagay na ito. Wala nang paraan si Lin Zhenhai para makabawi. Nagsikap tayong pumasok sa bundok. Hindi ba't para dito? Sa tingin mo, sulit ba? Sulit. Kung sinasabi mong sulit, sulit nga. Sa susunod, muli tayong magsusumikap para sa isang buto. Iniwan kita sa bundok at umalis na lang ako. Ayaw mong gawin. 3 araw na tayong pumasok sa bundok. Walang balita mula sa magulang natin.
Siguradong nagmamadaling mag-alala sila kung si Lin Zhenhai ay gagamitin ang pagkakataon na maghanap ng problema kay uncle at auntie. Mabilis na tayo bumaba ng bundok. Kapit lang. Mahirap mamatay ang batang si Ono. Wala siyang masamang mangyayari. 3 araw na, walang balita si Ono. Napanaginip ko kagabi. Napanaginip kong puno siya ng sugat. Nakatayo sa harap ko na tinatawag akong nanay. May balita na mula sa ospital. Nawawala si Linye ng 3 araw na. Sa lugar ng Duanlong dyan, kung 3 araw nang walang balita, patay na siya. Aking mahal na pinsan. Sarili niyang pinatay ang sarili niya. Hindi alam ang taas ng langit at lalim ng lupa. Ano ang nasa kailaliman ng Duanlong dyan? Ayaw pumasok ng lolo niya. Isang batang lalaki, kasama pa ang isang babae. Ano ba yan? Parang gusto nang mamatay. Kailangan kong pumunta sa ospital. Titingnan ko ang mabait kong tiyahin. Hindi ba matulungin si Linye? Patay na siya. Ako na ang papalit sa kanya para magpakita ng pagmamalasakit. Tiya, narinig ko na kayo'y may sakit. Nasa isip ko, talagang hindi ako mapakali. Yung batang si Linye hindi nakikinig. Talagang gusto niyang pumunta sa Duanlong Gorge para mamatay. Bilang kanyang kuya, hindi ko siya napigilan. Kasalanan ko. Huwag kang magpanggap na nagmamalasakit. Walang masama sa anak ko. Hindi siya mamamatay. Umalis ka dito. Ako ang bahala sa gastusin sa medisina. Sa hinaharap, ako na rin ang bahala sa inyong pagretiro. Sasagutin ko na rin iyon. Gusto lang ng pamangkin na malaman ang isang bagay. Bakit si Linye ay palaging nakakalabas ng buo mula sa Duanlong Gorge tuwing pumapasok siya dito? Ano ba ang sikreto niya? Umuwi ka na gamit ang iyong masamang pera. Huwag kang maging hindi marunong makilala ng kabutihan. Hindi na babalik si Linye. Anong silbi ng sikreto mo? Dadalin ba ito sa kabaong? Wala na ang pinsan. Ano na ang mangyayari sa mga order niya? Wala na akong pakialam. Kapag naisipan mo na, kontakin mo ako. Sobrang pasensyoso ako. Lolo Lin. Ano bang nangyari kay Xiaoye? Kung wala na siya, hindi na rin ako mabubuhay. Ginoong Lin. Ginoong Lin. Agad tawagin ang nurse. Mga boss, naghihintay pa rin ang isang tao na babalik para maghatid ng mga produkto. Ang sinasabi ninyo, totoo ngang nangyari kay Boss Lin. Nawawala ang trangkong guli ng 3 araw. Kayo rin ay nagnenegosyo ng mga produkto sa bundok. Alam ninyo kung ano ang ibig sabihin nito. Di na kailangang sabihin ko pa. Boss Lin. Noong nakipag-ugnayan ako kay Linye sa kontrata, handa ka bang tanggapin ito? Siyempre. Mga kasamahan, ako si Lin Zhenhai, ang pinakaimportante sa akin ay ang pagkakaibigan. Makipagtulungan kayo sa akin. Matatag ang supply, makatarungan ang presyo. Ngayon, inanyayahan ko kayong lahat. Isang bagay lang. Si Linye, hindi niya alam ang kanyang limitasyon. Pumasok sa daan ng dragon na putol, naghahanap ng kamatayan. Mula ngayon, sa negosyo ng mga mountain goods dito sa lugar natin, ako si Lin Zhenhai ang magpapasya. Si Linye, mabuting bata. Paano nangyari, bigla na lang nawala. Walang mata ang Diyos. Lin Zhenhai. Ikaw may pusong asong ulol. Nawawala lang si Xiaoye ng ilang araw. Agad-agad ka nang nag-ayos ng salu-salo. Nawala na ba ang konsensya mo? Matandang tao, sawa ka na ba sa buhay? Hindi mamamatay si Linye. Nakatitig ang kanyang lolo mula sa langit. Naapektuhan mo siya. Makatutulog ka ba ng maayos? Wala ka bang masamang panaginip sa gabi? Tandang-tanda na. Ngayon din, dadalhin kita kay Linye. Itigil mo.
Hindi ka namatay. Kapatid na lalaki, hindi ako namatay. Nasira ang loob ko. Bata ka talaga. Hindi ka nagkamali ang lolo mo tungkol sa'yo. Pumasok na ako sa Medicine Valley. Nahanap ko na rin ang Tiger Bone. Impossible. Valley ng hari ng gamot. Hindi ba may mga tigre roon? Paano ka pa nakabalik ng buhay? Lin Zhenhai. Hindi mo ba gustong malaman ang sikreto kung paano ako nakaligtas? Ang sikreto ay nakasalalay sa sariling kakayahan ko. Tapos na. Lahat ay tapos na. Mga kababayan, ngayon nandito kayong lahat. May ilang salita akong nais sabihin. Tungkol sa kaso ng Duan ng Gorge, nagawa na ng pulisya ang investigasyon. Sadyang pagpatay, pagdukot at pangingikil. Lin Zhenhai at Liu Bao, bawat isang bagay na ginawa nila, lahat ng ebidensya ay naipasa na sa pulis. Linye, huwag kang magbintang ng walang katotohanan dito. Sinasabi mong naimbestigahan na ng pulis. Nasaan ang ebidensya? Walang ebidensya. Maari kitang kasuhan ng paninirang puri. Narito ang ebidensya. Akyang, akyang. Kapatid na lalaki, huwag kang magmadali, Tang. Magpadala ng tao para makasama sa loob. Gumawa ng kalokohan sa bahagi ng pagpapakita. Basta't may problema sa kanyang mga produkto. Sa harap ng napakaraming kliyente, sinira ang reputasyon. Kyang. Bukas ay magbubukas ang kanyang kumpanya ng mga produktong bundok. Gusto kong makapasok ka dito. Lin Zhenhai at Liu Bao. Kayo ay nahaharap sa maraming mga kriminal na paglabag. Patunay, ayon sa batas, kayo ay inaaresto. Lin Yi. Pinsan. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Aaminin kong nanalo ka. Talo ako sa iyo, okay ba? Kapatid na lalaki, hindi ito dahil nanalo ako sa iyo. Ito ay dahil sa kabutihan ay nagwagi sa kasamaan. Sixiaoye. Pumunta ka na sa ospital. Ang mga magulang mo. Tara, punta tayo sa ospital. Lupa. Aking anak. Nabubuhay ka. Nabubuhay ka pa. Nanay, nandito na ako. Walang anuman. Lahat ay tapos na. Kaso ng Dulong Jianshan, maaari na itong isara. Gusto kong ihandog ang buto ng tigre sa bansa. Alam mo ba ang sinasabi mo? Ito ay kayamanan na ipinagpalit mo ng buhay. Gusto kong ihandog ito para makuha ang karapatan sa pag-unlad ng Dulong Jianshan at suporta sa patakaran. Magtatayo tayo dito ng isang industriyang pangbundok. Sayang ang mga yaman ng Duanlong Jian na hindi nagagamit. Sayang talaga. Ang ganda ng pananaw. Humahanga ako sa iyo, Jiang. Hayaan mong ako ang humawak sa bagay na ito. Ginoong Lin. Noong una, kami ay may mga mata ngunit walang nakikita. Kayo ay may malaking puso. Ang ating nakaraang kontrata ay may bisa pa. Ang presyo ay nasa inyo. Hindi ako magbababaan ng presyo. Ako, si Linye sa negosyo, ay nakatuon sa tiwala. Nawala ang tiwala, nawala ng bisa ang kontrata. Hindi ako nakikipagnegosyo sa mga taong walang paninindigan. Pakiusap, umalis ka. Ginoong Lin, naka-offend tayo ng maraming kliyente. Paano pa tayo makakapagnegosyo? I donate ang buto ng tigre. Balita na nagsimula, kailangan maghintay ang lahat ng customer sa buong probinsya. Hindi mawawala ang kahit isang taong dapat manatili. Yung hindi dapat manatili, umalis na lang sila, tama lang. Pinakabagong balita mula sa aming istasyon. Ang kabataang si Linye mula sa aming probinsya ay nagsusulong.
Sa walang tao sa Broken Dragon Gorge, matagumpay na natagpuan ang alamat na buto ng tigre ng bundok at voluntaryong ibinigay sa bansa. Matapos suriin ng mga eksperto, nagpasya ang departamento na ipagkatiwala ito sa isang mahusay na kabataang negosyante, Ginoong Xinjian Linye. Si Xinjian, ang CE3 ay nag-develop sa Duanlongjian. Nagsusumikap na bumuo ng isang ligtas na ekolohikal na parke. Noong nakaraan, nakipagtulungan kami kay Lin Zhenhai. Wala kaming magawa. Tingnan mo ang mga kalakal dito sa Duanlongjian. Agad na lumabas ang hatol ng korte kay Lin Zhenhai. Malapit na itong matapos. Hintayin nating matapos ang hatol. Pag-usapan natin ang negosyo. Ginoong Lin, isip-isip muna. Handa akong magbigay ng 3% tungkol sa pakikipagtulungan. Ang akusadong si Lin Zhenhai, nangunguna sa isang organisasyong may katangiang mafia, isinagawa ang pagdukot. Maraming krimen, pinagsamang parusa, hinahatulan ng 18 taong pagkakakulong. Ang akusadong si Akiang ay mayroong pandaraya dahil sa kanyang voluntaryong pagbibigay ng mahalagang ebidensya, ay bibigyan ng magaan na parusa ayon sa batas. Hinahatulan ng 1 taong pagkakakulong. Linyi, nanalo ka. Tingnan mo ako na pumasok. Sigurado akong masaya ka. Magbago ka ng mabuti. Magsimula ulit. Ginoong Lin Zhenhai at Liu Bao, napatunayang naaayon sa batas. Bilang isang biktima, anong nararamdaman mo ngayon? Salamat sa patas na hatol ng pulis at korte. Maaaring mahuli ang hustisya, ngunit hindi ito mawawala. Ang buto ng tigre ay ibinigay, ang masama ay nagrebelde. Ano ang pinakanais mong gawin ngayon? Ang babae na mahal ko. Nasa harap ka ng mga mamamahayag. Ano bang sinasabi mo? Ang ganda-ganda nito. Bakit dati hindi ko napansin? Ang ganda tingnan mula dito. Mula nang samahan mo akong pumasok sa Longjian noong araw na iyon, alam ko na, hindi ko kayang mabuhay nang wala ka sa buhay na ito. Sa bangin, sinabi mo sa akin, saan man ako pumunta, susunod ka. Ngayon, tinatanong kita, maaari mo ba akong pakasalan? Handa ako. Siyempre, handa ako. Mga bisita. Ngayon, nakatayo ako rito bilang saksi sa kasal. Ito ay isang karangalan para sa akin. Matagal ko nang kilala si Linye, hindi ko pa kailanman nakita siyang kabahan. Pero ngayong umaga, 7 beses niya akong tinanong kung nakatali ng maayos ang kanyang tie. Mr. Ginoo, hindi nakalawit ang iyong tie. Maaari ka nang magpakasal ng walang pag-aalinlangan sa iyong bride. Asawa ko. Hindi ko akalain na kaya pa nitong katawan ko. Hanggang sa araw na magkaanak si Kuya Nami. Sabi ng doktor, sa susunod na linggo, makakalabas ka na. Maghihintay na lang tayo na magkaapo. Little Bing, salamat sa'yo. Sa mga pinakamasalimuot kong panahon, hindi mo ako iniwan. Ngayon, ako naman ang magbabantay sa'yo. Yebing Mountain Commodity Industrial Park. Mga lider at mga kababayan, 3 taon na ang nakalipas, nakatayo ako dito. Noong mga panahong iyon, ang ilalim ng aking mga paa ay isang disyerto. Ngayon, nandito ako. Nais kong ipahayag ang 3 bagay. Una, ang kumpanya ay mamumuhunan ng 50 milyon para sa pagtatayo ng base ng mga tumatakbo sa bundok. Bawat isa sa mga kapatid na tumatakbo sa bundok ay dapat may kaalaman at umunawa sa batas at malaman kung paano protektahan ang sarili. Kinuha ko ang bahagi ng kumpanya
10%. Itinatag ang pondo ng tulong sa mountain runners. Kapag may nangyari sa mountain runner sa bundok, may mag-aalaga sa magulang, may mag-aaral ang mga anak. Maganda. Ikatlo, ang pag-unlad ng Valley ng Drug King ay ganap nang natapos. Mula ngayon, ang Valley ng Drug King ay itinuturing na isang ecological protection area. Binigyan tayo ng bundok ng kabuhayan. Kailangan nating iwanan sa ating mga susunod na henerasyon ang isang buo at magandang bundok. Ito ay pangako ko sa aking lolo. Lolo, nagawa ko na. Sa susunod, turuan mo siyang tumakbo sa bundok. Kapag siya'y lumaki na, dadalhin ko siya. Makilala ang bundok na ito. Sa bundok na ito, bawat daan, bawat ilog, bawat halamang gamot, paalamin mo siya kung paano nakatakas ang kanyang ama noon mula sa dito. At ipaalam mo rin sa kanya kung paano ang kanyang ina ay tumalon sa isang bata mula sa bangin noon. Lolo, nakita mo ba? Basta't may tapang. Kahit sa bundok, makakahanap ng daan patungong ginto.